Magandang araw mga kaalamat. Kung titingnan natin ang mapa ng Pilipinas, tamang-tama sa gitna, may isang probinsya na literal na hugis puso. Walang iba kundi ang Masbate. Siguro kilala nyo ito bilang Rodeo Capital of the Philippines. Sikat na sikat yan dahil sa mga breathtaking na white sand beaches, malalawak na pastulan at syempre yung masiglang kultura ng mga rancho at baka. Pero para sa pagsusuring ito, hindi lang tayo magtutour sa mga tanawin. Aalamin natin ang pinakaugat ng lugar na ito. Paano nga ba nakuha ng puso ng Kapuluan ang pangalan nito? Okay, let's dive into this. Bakit nga ba Masbate? Naitanong nyo na ba iyan sa inyong mga sarili? Galing nga ba ang pangalang ito sa isang simpleng pagkakamali ng mga banyagang hindi nakaintindi ng wika natin? O baka naman may mas malalim na kwento ng pag-ibig at matinding sakripisyo na nakatago sa likod ng mga pantig na ito? Ngayon, hihukayin natin ang mga nakakatuwa at nakakaiyak na alamat kung paano nabuo ang pangalan ng probinsyang ito. Tara, samahan niyo ako! Simulan natin sa unang versyon. Ang kwentong ito ay tungkol sa, pagluluto. Ito yung pinakasikat na kwentong bayan na madalas ikwento ng mga matatanda doon. I-imagine niyo ang isena. Matagal na panahon na ang nakalipas bago pa man dumating ang mga Kastilya. May isang mag-asawang katutubo na abalang-abala sa labas ng kanilang bahay. Yung lalaki, nagmamasa ng harina. Literal na nagmamasa. Habang yung babae naman, nagbabati ng itlog o nagbabait. Napaka-normal at payapang araw lang hanggang sa may biglang dumating na mga sundalong Espanyol na ligaw sa lugar. Dito na papasok ang klasikong cultural miscommunication. Lumapit ang mga sundalo, itinuro ang paligid at nagtanong gamit ang sarili nilang wika. ¿Cómo se llama este lugar? Na ang ibig sabihin, ano ang pangalan ng lugar na ito? Siyempre, yung mga ninuno natin wala silang kaideya-sideya sa sinasabi ng mga dayuhan, di ba? Nakita lang nilang nakaturo ang mga ito kaya nag-isip sila kung ano bang tinatanong ng mga banyagang ito. Inakala ng mag-asawa na tinatanong sila kung ano ang ginagawa nila. Kaya mabilis at inosenteng sumagot yung lalaki, masa, sabay turo sa harina niya. Yung asawa naman, idinugtong niya yung ginagawa niya, bate, habang hawak ang itlog. Naisip ng mga Espanyol, yun pala ang pangalan ng isla, kaya't agad nila itong itinala sa kanilang mga mapa bilang Masbate. Nakakatawa, di ba? Isang simpleng misunderstanding na naging opisyal na pangalan sa kasaysayan. Pero paano kung hindi ito tungkol sa pagkain at harina? Dumako tayo sa ikalawang versyon. Isang medyo tragic na kwentong pag-ibig. Now, what's really interesting about this slide is hindi pala pandiwa or actions ang masa at bate sa kwentong ito. Sila ay mga totoong tao, magkasintahan, at hindi lang sila basta ordinaryong couple. Sila ang ultimate symbol ng mga pinakamagandang katangian ng tribo nila. Super sipag, napakatapat at higit sa lahat, mga bayani. Sinasabi sa alamat na may dumating na malaking sakuna, marahil isang malakas na bagyo o isang madugong digmaan. At ang dalawang ito, hindi nag-atubili. Inuna nila ang kaligtasan ng mga kababayan nila kaysa sa sariling nilang buhay na nauwi sa kanilang trahedya. Grabe yung naging pagdadalmahati ng buong komunidad. Kaya bilang pagpupugay sa kanilang wagas na pag-ibig at ultimate sacrifice, nagpapasya ng mga tao na ipangalan ng buong pamayanan sa dalawang bayaning ito. Pinagsama nila ang mga pangalan ni Masa at Bate. Kaya tuwing makikita nyo ang Masbate sa mapa, hindi lang ito basta lokasyon. Isa itong permanenteng monumento para sa wagas na pagmamahal at pagkakaisa ng mga unang tao doon. Goosebumps, di ba? Let's move to and see how this builds into actual documented facts. Iwanan muna natin saglit ang mga alamat at tingnan natin ang sinasabi ng mismong kasaysayan at mga eksperto sa wika. Bago pa man ito tinawag na opisyal na Masbate, may mga lumang kasulatan na tumatawag sa isla bilang Batan o Masbat. Fast forward tayo sa taong 1569. Dumating si Miguel Lopez de Legazpi at ang kanyang grupo. At alam niyo ba kung ano ang nadiskubre nila? Hindi lang magagandang dagat, kundi napakaraming ginto. Sa totoo lang, bago pa man dumating ang mga mananakop, ang bayan ng Aroroy sa Masbate ay isa ng napaka-busy na sentro ng pagmimina at kalakalan ng ginto para sa mga sinaunang Pilipino.
Dito pumapasok ang teorya ng mga linguist at nakakatuwang isipin na may koneksyon ito sa pinakaunang kwento natin. Ang salitang masbate umano ay hango sa mga lokal na salita para sa paghahalo o pagbabati, pero hindi para sa paggawa ng cake. Ang paghahalo na ito ay tumutukoy sa matiyagang pagpoproseso ng ginto mula sa mga ilog, pati na rin sa paghanda ng pang-araw-araw na pagkain ng komunidad. Ibig sabihin, ang pangalan ng probinsya ay direktang nakaugat sa masipag na pamumuhay at mismong kabuhayan ng mga tao. And this brilliantly illustrates kung bakit napakaganda ng pagkakakilanlan ng Masbate. Tingnan ninyo, sa isang banda nandyan ang mga alamat, mga kwentong may katatawanan, romansa at pagkabayanin na nagbibigay ng kaluluwa sa probinsya. Sa kabilang banda naman, naririyan ang kasaysayan, ang mayamang industriya ng ginto bago pa man tayo masakop. Ang mga ito ay hindi magkasalungat. Sa halip, magkasama nilang binubuo kung ano talaga ang Masbate, isang probinsyang mayaman sa kalikasan, sipag at kwento. Mula sa nakakatawang miscommunication ng pagmamasa hanggang sa nakakayak na sakripisyo ni Masa at Bate. At syempre, yung literal na minahan ng ginto. Nakakabilib talaga, di ba? Ngayon, gusto kong marinig ang sa inyo, lalo na sa mga kaalamat nating taga-Masbate. Alin ba sa mga bersyong ito ang itinuro sa inyo habang lumalaki kayo? O baka naman may iba pa kayong kwento na hindi natin naisama sa pagsusuring ito? I-comment nyo lang sa ibaba. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa marami pang ganitong paghimay sa ating kasaysayan. Bago tayo maghiwa-hiwalay, isipin ninyo ito. Kung ang pangalan ng inyong probinsya na yon ay ibabase sa pinakamahalagang katangian ng komunidad ninyo, ano kaya ang magiging pangalan nito? Maraming salamat sa pagsama sa akin at patuloy tayong magtuklas. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.